Hello guys, so for today's video, tayo ay mag-veripack na ating bearing sa ating bearing hub sa may sprocket banda. So, alagay natin yung motor dito para nga malagyan natin ng stand. And DIY lang ating stand guys kasi mahal yung pang stand ng kanyang single swing arm. So, at mga tools ang gadamit natin, ito ay may tayong mga power tools, pneumatic tools, ang ating mga socket wrenches, yan. May 46 tayo, pantanggal ng bolt sa gilid. Nut pala, 41 din, ayan. So, may gloves, grease, yan. Tapos, ang ating air compressor. Gadamit din pala tayo ng long nose, yan. Pantanggal ng ating clip sa gilid. So, tanggalin natin yung clip sa gilid bago natin matanggal yung nut. Yung kabila, tanggal rin natin. At nilagay natin ang tukod, guys, para ma-access natin yung gulong, matanggal natin yung gulong. Tinanggal ko yung paddock stand. Tapos naglagay natin ng magic tape para sa handbrake. Hindi yung mabanti yung motor. Hindi gumalaw. So ngayon at dadamit tayo ng pneumatic tools. Yan. Sa socket wrench na dito ba na sa may rear wheel side ay 46. Yan. Pag ginamitan mo to ng power tools na electric o di battery, hindi kaya. So, pneumatic lang na pagpatanggal niyan sa gilid. So, nahirap lang magtanggal. Medyo dumikit na yung gulong. Okay ng kunti. So, uga-uga. Ayan, para matanggal. Ayan, nauga-uga na siya. Pukpuk pa ng kunti. Medyo matigas. Tagal na kasi itong hindi natanggal. Alright, tatanggal na natin guys. So, tabi mo natin. Sa kabila naman, meron tayong 41 na socket wrench pantanggal ng nut dito sa may sprocket side. So, meron din siyang washer. At hindi natin matanggal itong sprocket hanggat hindi natanggal yung kadena. So, para matanggal yung kadena, guys, lulugan natin yung hub. So, meron tayong dalawang allen bolt dito na lulugan natin. Tapos, bago natin pihitin yung hub, gamit itong C-wrench para lumuwag yung kadena. So, pag hindi mo mapihit, kalsuhan mo ng flat screw dyan para mapihit. Kasi medyo umigpit yung hub. Ayan at naluwag natin yung kadena guys. Pwede natin tanggalin yung kadena. So isang tabi muna natin siya. So mahugutan natin yung kanyang push o brush part ng kanyang hub sa sprocket side. So tanggalin natin itong brake caliper sa may rear. So gamit tayo ng 10mm na bolt. Tapos meron dyan ABS sensor. So dito naman matanggalan natin yung ihi o kanyang hub. Sa loob guys, merong bearing yan, stick bearing yan. So, kailangan natin yung linisin at karipak para iwas sa damage. So ganito yun ng itsura pag na-damage yung stick bearing nyo. Yan. So, kailangan natin i-repack. So, bago natin i-repack, kailangan linisin. Tanggalin yung mga lumang grasa sa loob na umitim na. So, dito nga palang banda, kaya pala matigas pihitin yung hub. Kasi medyo marami ng dumi. So, kailangan natin kiskisin ng liha. So, ayan, malinis na. Ikabit natin yung hub. Nilagyan ko na siya ng konting grasa, guys, para medyo dumulas ng konti. Yan. Testiin natin pag-ikot. Kasi dati kahit nakalso mo ng flat screw, matigas pa rin. Yan, maluwag na. So, kabitan natin tong washer. Yan. Dito yung bracket ng caliper. So, para maipasok natin, guys, kailangan natin adjustin yung hub. So, dito sa kabila, merong orange. Sa kabila, wala. Alam ko talaga sa original, meron ba talaga magkabilaan. So, pagtanggal ko, wala talaga siyang orange. So, first time para natanggal ngayon eh. So, dito na part lang may orange, sa kabila wala. Pagkapit itong circlip, gadamit tayo ng circlip remover. Itong circlip plier na to. Yan. So, kapit natin yung circlip na yan, guys. Yan. So, idiin natin para pumasok. Siguro din pumasok dun sa kanyang slap para hindi matanggal. At ikabit na natin tong hub niya.
Bago tayo ikabit, lagyan muna natin ng grasa. Nilinis na rin natin yan guys. Tinanggal natin yung mga lumang grasa na umikin na at yung mga alikabok at dumi. So ikabit na natin guys, ayan. So didiin na lang, ididiin para pumasok siya sa bearing niya. So ito nakabit na natin yung sa may sprocket banda guys. At dito naman nilalagay na natin yung gulong. Sa pagkakabit nito guys, dahan-dahan lang. Dapat may pasensya kayo. Tapos, kung ginamit nyo ay pneumatic pang tanggal, huwag nyo gamitin pang kabit kasi masisira yung kanyang nut niya, yung thread ng nut masisira. So, gagamitin ko lang siya ng battery na power tools. So, pag nakakabit nyo na yung nut guys, huwag nyo kalimutan ibalik yung clip para hindi matanggal yung nut. Kasi pag ito na ibalik, nawala nyo, malamang matanggal yung nut. Yung gulong mamaya matanggal bigla. Napakadelikado yun. So, ito yun guys, kakalagyan natin yung DIY na parak stand natin para matanggal natin yung tinukod natin na case ng beer. Magkabilan, tanggalin na natin guys. Ayan. So, balik natin yung side stand. So, panda rin na natin guys. Batang matesting na. Alright. Hold start. So, libas natin yung motor guys at matesting natin. Napagod, natapos din sa ginawa natin guys. So we give us ourselves ng break. So hindi tayo ng tali. So ito na yung PDP guys. So naayos na natin yung kanyang check na natin yung bearing niya sa hub. So far maganda naman yung bearing niya, so wala pang damage. So nag-update, naglagay tayo ng grasa para naman repack para naman hindi agad masira yung bearing. So ayan, dito tayo ngayon banda sa may 7-Eleven at yan nakikita nyo, tapos na. Medyo nalinis-linis rin natin yung looban ng hub. So chill lang muna guys, nandito tayo ngayon sa 7-Eleven Bahay City. Yun na, shoutout na tayo kuya yung tanong. So nandito tayo ngayon sa tapat ng gym, Ibac Center. Sabi na may Caltex. So sa mga taga-Negros dyan, lalo na sa Bahay City, shoutout sa inyo lahat yan. Sa mga OFW, shoutout sa inyo lahat. OFW ko dati. Shoutout kayo lahat yan guys. So, ubos natin yung kari. Tara, win tayo. Let's go.